umaga sa ating lahat. My name is Pastor Rina Aguilan. Sa hindi mo nakakilala, Rina Aguilan Serrano. Ayan. Okay. Alright. And may papakita po akong poster ng movie. I don't know kung napanood nyo na po ito. Taas ang kamay sa nakapanood na po itong movie na Home Alone. Yeah, sino nakapanood nito? Maganda to eh. Classic movie ng mga millennials. Ayan, kung napanood nyo po yan, nakakatuwa. Pwede nyo po yan panoorin, no? Napaka-cute na movie. And it's a classic movie. No? Ang bida po dyan, ang pangalan niya ay si Kevin. Alright? And ito yung time na magta-travel silang family. Tama ba? And then, he was left alone sa bahay. No? Na umalis silang lahat. Nakalimutan ng nanay at tatay na may isang anak pa silang naiwan. So nag-travel silang lahat papunta sa Paris, na-realize na lang nila no nasa eroplano sila na naiwan nila yung isa nilang anak. And nung time na to, masaya pa yung bata kasi, wow, mag-isa ako sa bahay. I made my family disappear. Yung pangayong sabi niya no? Pero nung dumilim na, no, may banta ng magnanakaw, doon na yung pumasok yung takot niya. Diba? In fact, nakakatawa pa yung mga ginawa niya sa magnanakaw. Kaya maganda panoorin niyo po yan, no? And doon pumasok yung masakit na realization na nakalimutan nila ako. Ay wow, may mga reaction talaga rin. Gusto ko yan, no? Alam niyo po ba, ang maramdaman na forgotten ka is one of the loneliest feelings in the world. Tama ba? Agree? Okay lang po kayo. Okay. And let's be honest, no? Hindi lang po ito tungkol sa pelikula. Minsan ito rin yung nararamdaman nating mga Pilipino ngayon. No? Sa gitna ng taas ng bilihin, sa gitna ng traffic, sa gitna ng mga balitang parang walang improvement, minsan mapapatingala ka na lang at masasabi mo, Lord, nakalimutan mo na ba ang Pilipinas? Napapatanong ba kayo minsan? Diba? Napag-iwanan na ba kami ng mundo? Amen? Or sometimes, it can be a personal experience. Naranasan nyo na ba? Yung nag-scroll ka sa Facebook, nag-My Day yung friend mo, doon mo na lang nalaman, may outing sila? Hindi ako sinama. Tama ba? May ganyan kayo? Uy, nagpunta sila sa ganito, hindi ako sinama. Tama ba? Hindi ako invited, hindi ka kasama sa GC. Ano ba? Hindi ka sinala. So sa feeling mo, parang wala ba akong halaga? Para hindi nyo man lang ako maisip. Oh, di ba, may ganun ka? May pangbayad naman ako di ba? Hindi naman ako magpapalibre. Di ba? Or sometimes, kahit sa prayer life natin, di ba, maybe you're saying, Lord, 2026 na. Yung prayer request ko sa'yo, 2024 pa to Di ba? Nakalimutan mo na ba ako, Lord? Naka-archive na ba yung prayer ko sa langit? May archive din pala. No? Lord, bakit yung iba meron? Bakit ako wala pa rin? Di ba, nakalimutan mo na ba ako? Do you have a prayer like that? Minsan may drama kang ganyan sa Lord. Tama ba? Uy, sana all sinasagot ni Lord agad. Amen? Okay lang po kayo? Amen. Alright? At minsan, ang pinakamatinding krisis ay hindi yung nararamdaman ng bulsa, kundi yung nararamdaman ng puso. No, kapag pakiramdam mo ay left behind ka na. Alright? In psychology, this is what we call social exclusion. No, pag sinabing social exclusion, our brain process rejection the same way it process physical pain. Kapag hindi ka na-include, pakiramdam mo, kinalimutan ka na. At ang buong pagkatao mo ay pumapasok sa tinatawag nating worth crisis. So you start to define your value based on your invisibility. Na para bang, di ba, naniniwala ka na baka kaya hindi ka naaalala kasi wala ka naman talagang halaga. Grabe naman, nakalimutan. Amen? So today, we're going to meet a man in the Bible who lived his whole life na gaya ni Kevin. Alright? At hindi lang siya nakalimutan sa outing ng barkada or pamilya. But he was left for years. Sabi nga natin, years. And this man is not just an ordinary man, but he was a prince. And he was left in a place that was forgotten. And his name is no other than Mephibosheth. Alright? So sa oras po na ito, magbabasa po tayo, medyo mahaba yung kanyang pangalan, Mephibosheth, no?
patawarin kayo ng Panginoon, no? 2 Samuel 9 verse 1 to 13. Tatayo po tayong lahat. Samahan niyo po akong basahin to dahil mahaba-haba siya, no? Mauna po ako, susunod kayo. Sabi diyan, David asked, "Is there anyone still left in Saul's family? I want to show kindness to this person. I want to do it for Jonathan." Sige po, next. The king said, "Is there anyone left in Saul's family? I want to show God's kindness to this person." Ziba said to King David, "Jonathan has a son still living. He is crippled in both feet." Then King David sent some of his officers to Lodebar to bring Jonathan's son from the house of Machir, son of Amiel. And David said, "Mephibosheth." Mephibosheth said, "Yes, sir, it is I, your servant, Mephibosheth." "And you will always be able to eat at my table." And Mephibosheth bowed to David again, and he said, "I am no better than a dead dog, but you are being very kind to me." "You will farm the land for Mephibosheth. Your sons and servants will do this for him. You will harvest the crops." Ziba had 15 sons and 20 servants. He said to King David, "I am your servant. I will do everything that my lord the king commands." And last, sige, basahin natin lahat. "Mephibosheth lived in Jerusalem. He was crippled in both feet, and every day he ate at the king's table." And God bless His word. Let's all pray. Father, thank you so much this morning. Una sa lahat, Holy Spirit, we acknowledge, appreciate you in this place, in this morning. Lord, alam ko po kaninang first service, may ginawa ka, kumilos ka, Holy Spirit. Naniniwala ko sa second service, you will minister to each every hearts personally. Dahil alam ko, in one point in our lives, Lord, naranasan din namin ang pakiramdam na makalimutan. Pero dalangin ko through this message, Lord, ma-remind kami that God remembers us. And that, Lord, you remember us always, Lord, hindi mo kami ni minsan nakalimutan bilang iyong mga anak. And so, Lord, we are so excited to receive your word. Make us teachable, our hearts and minds ready to receive you. We are so excited, and use your servant this morning. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Ayan, sino nga ba si Mephibosheth? No, I think may idea na kayo base sa text. So po si Mephibosheth ay anak ni Jonathan at apo ni King Saul. Okay? So nung panahon na yon, syempre automatic siya ay prinsipe. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nung namatay ang lolo niyang si Saul at ang tatay niyang si Jonathan sa giyera. So ang buong pamilya nila ay target. Okay? Sa tradition po noon, kapag ikaw po ay bagong hari, si David madalas ay pinapapatay ang lahat ng kamag-anak ng dating hari para po walang rival sa trono. Alright? Kaya ang buhay po ni Mephibosheth ay naging buhay ng isang fugitive or takas. Nagtatago siya. Alright? At anong dahilan? Bakit sabi doon, crippled daw siya eh. Okay? In 2 Samuel 4 verse 4, no, doon natin makikita yung dahilan bakit siya naging crippled. So, Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. And he was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. So, his nurse picked him up and fled. Dahil sa pagmamadali law, he fell and became disabled. And his name was
Mephibosheth. Alright? At alam mo, baka gaya ka ni Mephibosheth. Baka may mga tao dito na makaka-relate sa kanya. Si Mephibosheth ay napunta sa isang sitwasyon na hindi naman niya kasalanan. Tama ba? Pero siya yung nagdurusa. At baka ikaw, yon maaaring nandito ka ngayon nasasaktan dahil sa ginawa ng ibang tao. Hindi mo naman choice, pero ikaw ang naapektuhan. Maaaring nasa sitwasyon ka na hindi mo kagagawan, pero ikaw ang nahihirapan araw-araw. Maaaring may hinihintay ka na matagal mo nang pinagpe-pray at pakiramdam mo nakalimutan ka na ng Diyos. Amen? May kausap pa ba? Or ano pa? Maaaring may opportunity or pangarap na akala mo para sa'yo pero nawala. At ngayon tinatanong mo, Lord, bakit hindi sa akin? Amen? Kung nararamdaman mo yan, kung dumadaan ka sa season na parang naiwan ka, ikaw ay tulad ni Mephibosheth. Amen? Isang prinsipe pero napunta sa kawalan. May direksyon, pero nawalan ng, may identity siya pero nawalan siya ng direksyon. May karapatan pero napunta siya sa pagtatago. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang buhay niya, Mephibosheth, the forgotten prince. Sabi nga natin, forgotten. And this morning, I want you to know, church, na kung paano hindi siya nakalimutan, ikaw din ay hindi nakalimutan ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nakalimutan ni Lord. O, wag mo rin akong kalimutang ilibre. Sabi mo mamaya. Alright? Gutom na po ba kayo? Alright? So let's talk about the life story of Mephibosheth. Ano yung mga bagay na ginawa ni Lord na mapagpupulutan natin ng aral sa buhay niya? No? Let's look at how God moved in the life of this man. Number 1 is that God remembers because of His covenant. Can we all say covenant? In 2 Samuel 9 verse 1 to 3, makaalala nyo, hinahanap ni David, meron pa bang natirang kapamilya si Jonathan kasi maging best friend sila. At nangako sa kanya na I will show kindness sa kanyang mga kamag-anak. Sabi nun, I want to show kindness to this person. Sabi natin, kindness. And in verse 2 or verse 3 ba ito? Sabi in verse 3, again binanggit na naman niya. Sige, next verse. Sabi niya ulit, I want to show God's kindness to this person. Dalawang beses yung sinabi na I want to show kindness. Parang may gustong i-imply si David. Ang salitang kindness sa Hebrew ay hesed. Can you all say hesed? So by implication, towards God, piety, favor, good deed, merciful. Ang hesed, hindi lang siya ibig sabihin na mabait. Okay? Pero pag sinabing hesed, ang hesed ay covenant love. So ito ay pag-ibig na nakatali sa isang pangako. Amen? Sinabi kasi ni Lord, di ba kaya hesed? Bahala na po kayo pag-uwi po niya. May gets niyo po yan, siguro mag-lunch po kayo para mag-gets niyo yung joke. So bakit hinahanap ni David si Mephibosheth? Bakit hinanap ni David si Mephibosheth? Hindi dahil deserving, kasi kaaway niya to technically. Diba? Sa katunayan, apo siya ni Saul. Hinanap siya, bakit? Anong sabi yan? For Jonathan's sake. Okay? Hinanap si Mephibosheth, hindi dahil karapat-dapat siya. Hinanap siya kasi may covenant. So ganito rin ang Diyos. Inaalala ka niya, hindi dahil perpekto ka. Inaalala niya ikaw kasi yung pangako niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. God remembers you not because you are good. Tignan mo kaya katabi mo, mabait ba yan? Sometimes, pagtulog, di ba? God remembers you not because you are good, but because He is faithful to His Son, Jesus. Remember Joseph, nasa madilim na pihitan, tinulungan ng cupbearer. Sabi niya, hoy ha, tinulungan kita, alalahanin mo ako paglabas mo. Di ba sinabi niya yun Pero ano nangyari? Genesis 40 verse 23, sabi doon, the chief cupbearer, however, did not remember Joseph, he forgot him. Parang pag ako si Joseph, walang utang na loob yun na. Nakalimutan ako, iniwan ako dito.
2 taon nang lumipas, baka gabi-gabi tinitignan ni Joseph yung rehas, naghihintay siya yung parang sa commercial ng Boyce, no? Habang buhay. Hindi ata alam nung iba na naabutan yung commercial na yun, no? Diba? Aminin natin, this is the reality. Ang tao, nakakalimot. Yes. Tama ba? O kahit minsan nga, asawa mo, kapamilya mo, nakakalimutan nga nila diba? Sabi ko ito, diba? Nakakalimot. Ang tao, hanggat may pakinabang ka, naaalala ka. Pero pag wala na, who you? Ay, sakit. Pero ang Diyos, nung dumating ang tamang oras, naging instrument ang limot ng tao para mas lalong itaas ni Lord si Joseph sa palasyo. So it means, hindi nakalimot ang Diyos kay Joseph. So sa mga nanay at tatay, naranasan nyo ba, mga parents, taas nga pong kami ng mga magulang, ayan, gabi na yung maghapon kayo sa bahay, nagtatrabaho, naglilinis, nagluluto, pero parang walang nakapansin. Diba? Walang man lang nag-thank you. Diba? May ganyan ba kayo? Minsan, walang man lang nag-thank you. Sarap-sarap ng hinanda ako. Naglinis ako ng bahay. Parang feeling mo, furniture ka na lang. Nasa bahay na nakikita ka lang kapag may kailangan. Grabe naman. Sa mga working, feeling mo nakalimutan ka na ng promotion. Baka feeling mo parang lumpo na yung career mo dahil sa injustice sa opisina. Hindi ka na napapansin. Pero you know what, sa mga nanay, tatay, sa mga nagtatrabaho, nag-aaral, you know what, alalahanin po natin na ang audience mo ay ang Diyos. Ang bawat sakripisyo mo ay hindi nakakalimutan ng hari at sino yun? Si Lord. Amen? Ang tao, naaalala ka lang pag may kailangan. Pero ang Diyos, hinahanap ka dahil may pinangako siya. Amen? Kung ikaw din yung tao na feeling mo lost ka sa direction, tandaan mo, hindi ka nawawala sa isip ng Diyos. Amen? Minsan akala natin, we need to perform, to be recognized, to be on top. Pero si Mephibosheth, hindi nga siya perfect Nakita nyo naman, lulumpo-lumpo. Pero ano nangyari? Napansin siya ng hari. Bakit? Kasi faithful ang hari sa covenant niya. And Mephibosheth was lame. But the covenant was strong. So your condition cannot cancel God's commission for your life. Amen? Are you there? And that's Hesed, that's covenant love of God. And kaya nga po, yes, may crisis ngayon. Pero tandaan nyo, church, hindi tayo pababayaan ni Lord. Bakit? Kasi may covenant siya sa'yo. Amen? Minsan naman, gagamit si Lord ng isang Ziba. Yan, nabasa niyo ba si Ziba? Ziba. Ay, wag na natin ituloy. Si Ziba. No, isang tao na alam niya may anak si Jonathan. No, sa kanyang information, isang tao na may access or isang tao na magtutulay sa'yo sa palasyo. Alam niyo si Ziba, no, parang ano yan minsan ang Hesed ni Lord ay isang divine connection na hindi mo inakala. Isipin mo kung walang Ziba, walang makakaalala kay Mephibosheth. So isang tao na biglang magbabanggit ng pangalan mo sa isang meeting, uy, may kilala akong magaling, i-recommend ko ngayon. Diba? Isang tao na biglang magsisend ng link para sa isang job opening, tapos magugulat ka, natanggap ka. Diba? Isang tao na naka-witness ng sipag mo nung akala mo walang nakatingin. So habang ikaw ay nananalangin sa iyong silid, may divine connection ng inihahanda ang langit. May taong hindi makakatulog hanggat hindi mo natatanggap ang biyayang sa iyo ay nararapat. Ay, hindi niyo ako nagigets. Amen? Malay mo, may Ziba pala na pinaprepare sila. Yung bibigyan ka ng divine connection, pambihira kapatid. Hindi mo kailangan ng palakas system sa mundo dahil may backer ka sa palasyo na Diyos mo. Amen? Yan na kasi uso ngayon palakasan, pero pambihira iba pa rin ang backer natin. Sino po? Si Lord. So again, number 1, ano yung ginawa ni Lord sa buhay ni Mephibosheth? God remembers because of His covenant. Pangalawa, ano pa ang ginawa ni Lord sa buhay ni Mephibosheth? Number 2, God restores what was lost. Sabi nga po natin, restore.
In 2 Samuel 9 verse 7 to 10, sabi doon, David said to Mephibosheth, basahin po natin, "Don't be afraid. I will be kind to you because of your father, Jonathan. I will give back to you all the land of your grandfather, Saul." Okay, so makikita natin doon, 'di ba sabi ni David, all right, mag-uutos ako no kay Ziba yung pamilya nila, pagsisilbihan kanila silang magtatanim ng crops para sa iyo. Sa verse 7, sabi ni David, "I will give back to you." Sabihin natin, give back. Ang word na give back in Hebrew ay ang salitang shub. So, ibig sabihin, hindi lang ito basta regalo. Pero ang goal nito ay alin? Restoration. So, ibabalik ang original na kinalalagyan, dignidad, pati ari-arian. Pero anong sagot ni Mephibosheth in verse 8? Sabi niya doon, "I am no better than a dead dog." Ay, hindi ko deserve yan. Parang akong aso. Sino pa dito may alagang aso? Tapos po kayo, parang kinahihiyan yung mga aso po ninyo. Ako, proud ako sa aso kong matabahan. Ang pangalan ay si Chichi. Wow talaga, no? Di ba? Sa time natin ngayon, pag may aso ka, di ba, dinalagay nyo pa nga sa bahay, di ba, dinadiaper nyo. Alagang-alaga, tama ba? Minsan, mas mahal pa nga yung pagkain nila kaysa sa bigas natin. Oh, di ba? Pero alam nyo po, nung time nun sa Middle Eastern culture, ang aso ay hindi po pet sa loob ng bahay. Sila ay madumi at kinatatakutan at mas malala ang dead dog dahil ito ay wala ng silbi, nakakadiri at dapat itapon. Alalahanin niyo po si Hannah, di ba? When she was praying to God to give her a child, taon-taon umiiyak siya, tinutokso siya ni Penina. Di parang sinasabi, alam mo, wala ka ng silbi kasi wala kang anak. Siguro naramdaman din ni Hannah na para na siyang dead dog. Walang bunga, walang halaga. Pero na naalala siya ni Lord, ang restoration niya ay sobra-sobra. Hindi lang siya binigyan ng baby, binigyan siya ng isang Samuel, na isang prominenteng propeta. So what does it mean? God restoration is not just returning what was lost. It is releasing what you never thought you deserve. Sobra-sobra yung binigay sa kanya ni Lord. Sa verse 10, si David, nag-utos siya kay Ziba, "You will farm the land for him." O diba? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung lumpong gaya ni Mephibosheth ay magkaroon ng ani. So we see God provides for him even when he can't plow. So inutusan ng hari si Ziba na mag-araro para kay Mephibosheth. Ibig sabihin, may mga pagpapala na minsan darating sa'yo na hindi galing sa sarili mong pawis kundi sa utos ng iyong ama. Sa mga nanay o tatay, no, sa mga working, again, baka feeling mo dead dog ka na. Nawalan ka ng trabaho or dahil hindi mo maibigay yung best sa family mo. Diba parang di ko ata nabigay yung best ko. Baka feeling mo lumpo ang diskarte mo, pero tandaan mo, if feeling mo you are not doing enough to provide for your family, remember na hindi ikaw ang provider mo, ang provider ng family mo, pero yung tatay natin sa langit. Amen? Kung mahal mo sila, mas mahal sila ni Lord. Kaya hindi niya sila pababayaan. Minsan, ang provision niya ay darating hindi dahil sa overtime mo. Sino pa dito nag-overtime sa work? Yan, mga alipin daw ng salapi. Di ba? Nag-overtime. Pero you know what? Hindi kaya bibigyan ni Lord ng provision dahil sa overtime mo, kundi dahil sa overflow ng biyaya niya. Minsan kasi, sino pa dito, tawag dito, na nakinig po ng series natin sa CG. Now, ang series natin is entitled Money Talks. Di ba natutunan natin doon na kahit anong grind mo, pero kung wala pa rin ang grace ni Lord, wala pa rin. You can work all night. Pwede kang magpuyat. Sila Peter nga buong gabi nag-grind, pero wala silang nakuhang isda. Pero nung dumating si Jesus, sabi niya, sige, lay down your nets. Doon naman sila nag-harvest. So doon mo makikita, wala ka talang may pagmamayabang sa Lord kahit anong grind mo kasi iba pa rin ang grace ni Lord. Amen? Kaya dapat wag nating iasa ang security natin sa sariling kayod mo lang. Okay naman yun. Remember this, ang restoration ng Diyos ay hindi lang basta pagbalik ng nawala. Ito ay pagbibigay ng higit pa sa kaya mong ipagtrabaho.
Amen? So babalik pa rin tayo sa grace ni God kasi makikita mo na si Lord sa isang iglap, kaya niyang ibalik lahat ng nawala sa'yo. Bakit? Kasi may grace. Amen? Can we all say grace? Remember this, you are not a dead dog trying to survive. You are a son or daughter of the King being restored by grace. Anak ka ng Diyos, kaya hindi ka niya pababayaan. Amen? So ano po yung number 2? God restores what was lost. And last, ano pa ang ginawa ni Lord kay Mephibosheth? Number 3, God gives you a seat at the king's table. Sarap naman yan. 2 Samuel 9 verse 11 to 13, he said to King David, I am your servant. I will do everything that my Lord the king commands. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's son. Mephibosheth had a young son named Micah. All the people in Ziba's family became Mephibosheth's servants. And verse 13, Mephibosheth lived in Jerusalem. He was crippled in both feet, and every day he ate at the king's table. Sa verse 13, sabi yan, every day, araw-araw, he was eating where? Sa king's table. And yung word na everyday in Hebrew is tamid. It's not just, grabe, ano yun? Ayan, it's not just everyday. Pero pag sinabing tamid, ito ay perpetual. Ibig sabihin, walang expiration date. And in verse 11, sabi doon, like one of the king's son. Remember, Mephibosheth was a grandson of his enemy Saul. But at the table of King David, he was treated as royalty. So ito yung tinatawag nating adoption. So inilipat siya mula sa pagiging refugee tungo sa pagiging isang family. Sarap naman nun. Hindi niya pinaghirapan yung posisyon niya. Diba? Pero kusang ibinigay sa kanya ni King David na maging parte ng pamilya. And in the Bible, alam niyo po ba that eating at someone's table is never just about the food. It's always about the relationship. Sino po dito sa family niyo, culture niyo yung sabay-sabay kumain? Yung gano'n, yung hindi kakain hanggat hindi kompleto. Ganon, di ba? Sa amin kasi ganon din, di ba? Kailangan kompleto kasi doon kayo magchichikahan, kamusta ang araw mo, ganon kasi, di ba? It's about relationship. And in ancient Near Eastern culture, when you eat with someone, you are saying, what is mine is yours. Hindi ka lang guest na pinapakain sa labas ng pinto. You are sharing the same bread and the same life. At bakit intimacy ang meaning ng pagkain sa King's Table? Bakit? Kasi sa lamesa, hindi mo kailangang mag-report ng accomplishment. Sa lamesa, kailangan mo lang mag-enjoy sa presence ng hari. Amen. For Mephibosheth, the grandson of David's predecessor, eating at the table meant he was no longer a threat or an enemy, but they were reconciled. Remember this, when God puts you at the table, He's saying, wala na tayong away, anak. Tapos na yung kasalanan mo, halika na, kumain ka na dito, kasi safe ka rito. Sino po dito gusto nyong ma-invite sa King's Table? Oh, gutom na rin kayo, tama ba? Hindi lang siya may kakainin nyo doon, amen. Pambihira. Alam niyo po, si Mephibosheth, he earned a seat at the king's table not because he was perfect. Again, ire-remind ko lang, lumpo po siya. He was invited to eat every day sa king's table kasi binigay iyon ng hari at pagpapahiwatig ng kanilang reconciliation. And it's the same way with us. Sometimes we think we need to be perfect para lumapit sa Lord. We think kailangan 100% okay ka, in good condition ka para humalap sa Lord. Hindi po. God invites you to His table kahit imperfect ka. He wants to restore our relationship with Him. Ang table ng hari ay ang tanging lugar kung saan ang iyong kapansanan ay natatakpan ng kanyang kabutihan. You don't need to fix yourself to sit with the king. Grace gives you a seat while you are still broken. Amen.
Sinabi ba ni King David, tsaka na lang kita paupuin dito kapag magaling ka na? Hindi. Pinaupo niya doon si King David, si Mephibosheth kahit lumpo siya. Sa mga insecure at feeling na hindi ka belong or not enough, ang table ng Diyos ay ang tanging lugar kung saan hindi mo kailangan mag-adjust para maging fit ka. Isipin mo yung feeling, nararamdaman nyo na yun, yung pumasok ka, na parang feeling mo lahat judgmental. Siguro ito makaka-relate kayo, yung pag sumakay ka sa jeep, tapos nakatingin silang lahat sa'yo, bakit? Parang kilala ba nila ako? Di ba parang ginajudge ka? Kasi sumakay lang naman ako, ba't nakatingin sila? Di ba? Yung pag-upo mo sa'yo, parang, alam mo yun, parang ginajudge ka, pero alam mo sa table ni Lord, you don't need a mask to sit there. Hindi mo kailangang maging CEO, president, manager. You don't need a title to be at His presence. Hindi mo kailangan ng 5 digits, 6 digits, 7 digits na sahod. Wow, sana all, di ba? Hindi ka extra lang. Mephibosheth ate at the table like one of the king's sons. Ang identity niya ay hindi lang grandson ng isang failed na king, kundi son of the current king. It means ang identity mo ay nasa Diyos at hindi sa status mo. Sa mga magulang, naranasan nyo na ba yun? Yung pag-uwi po nyo, di ba? Yung pagod na pagod kayo, tapos nandun yung anak nyo, hiniyakap lang kayo, tama ba? Yung mga anak nyo ba, pag niyayakap kayo, pag-uwi, tatanungin, magkano sinahod mo? Nag-perform well ka ba sa office today? Hindi. Di ba yayakapin ka lang unconditionally, tama ba? Kasi ganun si Lord. He wants your presence at the table more than your performance in the field. Ang table of grace ay hindi para sa mga taong buo ang buhay, kundi para sa mga taong buo ang tiwala sa Lord or sa Hari. Amen? So sabi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan mag-perform well. Invited ka na sa table. Ano bang table nyo mamaya? Amen? So balikan lang natin, let's recall the life story of Mephibosheth. May natutunan po ba tayo? What's number 1? God. Number 2. And number 3. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Alright. So saan nga ba galing si Mephibosheth? Naalala nyo ba kung saan siya nagmula? No? Habang nagtatago siya. 2 Samuel 9 verse 4, the king said to Ziba, "Where is this son?" And Ziba said to the king, "He is at the house of Machir son of Amiel in," can you all say Lodebar? Alam niyo po ba sa wikang Hebrew, dalawa yan eh. Ang lo ay ibig sabihin wala. At ang debar ay ibig sabihin salita. So, Lodebar literally means the place of no word. In fact, no, pag tinignan mo pa, it means a place of nothingness, empty. So, ito ang lugar kung saan tuyot ang lupa. Ito ang lugar kung saan ang langit ay parang hangin. No, walang sagot sa mga dalangin, walang tinig na naririnig, puro dead air. Baka yan ang pakiramdam mo ngayon. Baka kaya mo nasabing nakalimutan ka na ni Lord kasi nasa Lodebar ka. Ang lugar kung saan parang wala nang salita si Lord para sa'yo. Ate, parang feeling ko hindi ko na naririnig si Lord. Parang feeling ko, ate, hindi na nangungusap si Lord sa akin. Parang feeling ko, nakalimutan niya na ako. I am in Lodebar. Remember this, si Mephibosheth, hindi siya humarap sa hari. Ang hari ang humanap sa kanya. At nung dumating ang mga karwahe ni David sa Lodebar, ang katahimikan ay nabasag ng isang paanyaya. Church, tanawin kita, sino ang nagsabing nakalimutan ka ng Diyos? Sino ang bumulong sa'yo ng lumpo mong kalagayan ng huling pahina ng kwento mo? Dahil nung dinala si Mephibosheth sa Jerusalem, ang city of peace, hindi lang siya binigyan ng lupa, binigyan siya ng tahanan. Kaya dito tayo tumingin kay Christ. Si Mephibosheth, pumasok siya sa palasyo, ang tawag niya sa sarili niya, King David, I am just a dead dog.
Takot siya. Akala niya alipin ang gagawin sa kanya doon. Pwedeng anytime patayin siya. Pero ano nangyari? You know what? Let me remind you. Here is the mind-blowing truth. Alam niyo ba, 2,000 years ago, na may isang mas dakilang hari na lumabas sa kanyang palasyo. Iniwan ni Jesus ang kanyang trono para puntahan tayo sa ating sariling Lodebar. Sa krus ng Kalbaryo, si Jesus ang naging lumpo. Siya ang naging sugatan, siya ang naging nakalimutan upang ikaw at ako ay hindi na makalimutan kailanman. Amen. Uulitin ko. Si Jesus, inako niya na ang lahat. Siya na yung nasugatan, siya na yung nagmukhang kawawa. Siya na yung naging nakalimutan para ikaw at ako ay hindi na makakalimutan kailanman. Romans 8 verse 15, sabi doon, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of adoption, and by Him we cry, Abba, Father. Pag-adoption ba, yung anak ba ang mamimili ng magulang? Hindi. Magulang ang pumipili sa anak, tama ba? And it's the same way, God chose you. Pinili ka niya. You were adopted in Christ. Hindi ka tinawag ni Lord para maging alipin sa Lodebar, kapatid. Hindi ka niya inalala para lang takutin ka sa iyong mga pagkakamali. Inalala ka niya dahil anak ka niya. Kapag sinabi mong nakalimutan na ako ni Lord, kapatid, para mo na rin sinabi nakalimutan ni Jesus ang sugat sa kanyang mga palad. Pero hindi yan totoo, kapatid. Ang pangalan mo ay nakaukit sa mga palad niya. This morning, pwede bang bitawan na natin yung slave mentality na, Lord, kawawa ako. Lord, nakalimutan mo na ako. Hindi ka kawawa, kapatid. Bitawan mo na yung bansag na dead dog sa sarili mo. Huwag kang bumalik sa Lodebar ng depression. Huwag ka nang bumalik sa Lodebar ng insecurity. Dahil ang hari hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin, nasaan ang aking anak? Nasaan ka na, Aiko? Nasaan ka na? Kirhon, nasaan ka na? Dahil kakain ka sa lamesa ko araw-araw. So come home, son. Come home, daughter. Adopted ka na. You have a seat at the king's table. And let me tell you, kapatid, fight for your seat. Hindi dahil karapat-dapat ka. Dahil alam natin, hindi natin yan deserve. Pero dahil sa grace ni Lord, ang hahatak sa'yo para makaupo ka at makasalumo ang Diyos. Grace ni Lord ang hahatak sa'yo, umupo ka lang sa King's Table. So sa lahat ng mga gustong umupo sa King's Table, lahat ng sinasabi niya, I am not a dead dog, tatayo tayong lahat.